Tayo mga botante, dapat makilala natin ng husto ang mga kandidatong tatakbo ngayong eleksyon 2013. Dapat tama ang ating pagpili. At para tulungan kayo, tampok namin ng in-depth panayam sa mga senatorial candidate. At para maging patas sa bawat kandidato, may susundin po tayong mga patakaran. Panoorin niyo po ito. Bawat kandidato sa pagkasenador bibigyan ng tig-5 minuto para sa isang malaliman at diretsahang panayam. Ang unang 4 na minuto ilalaan para sa mga maiinit na issue, kabilang sa mga pwedeng talakayin ang mga problema ng lipunan, mga naisisulong na batas sakaling manalo, at maging mga kontrobersyal at personal na isyong kanilang kinasasangkutan. Makaririnig ng beeps bilang tanda na papatapos na ang 4 na minuto. Sa huling minuto naman, sunod-sunod na tanong na tiyak na susukat sa kanilang personalidad ang ibabato sa mga kandidato. Ang mas mabilis mag-isip, mas maraming masasagot mula sa 20 inihandang tanong. Tutunog uli ang beeps para ipaalam sa kandidato na matatapos na ang kanilang oras. Kapag lumipas na ang 5 minuto, tapos man o hindi ang sagot, ay papatay na ang mikropono ng kandidato. Ang unang senatorial candidate na makakapanayam natin dito sa News to Go in-depth, si Puerto Princesa Mayor Edward Hagadorn. Magandang umaga po, Mayor Hagadorn. Magandang umaga po, Sir Javi. Magandang umaga sa tagapanood. So, Mayor, totoo bang niligawan muna kayo ng una at tinanggihan ninyo? Totoo po. Panawagan po ni Presidente Erap na sumama na ako nun sa una dahil nabalitaan nga nila na wala akong partido noon. Pero kasi ang malakas na ugong dun sa Puerto Princesa na may naglalabi talagang si Nancy Bina yung gusto nila ilagay doon sa nabakanting posisyon ni Joey De Venecia. So ayoko namang magkaroon pa ng tampuan sila Erap at ang Vice President. So tinanggihan ko na yung offer ni Presidente Erap. At ngayon ay tumatakbo kayo bilang isang independent, no? Alam naman natin na kaya sasali sa isang coalition para makatulong yung coalition sa fundraising, sa financing ng mga activities. Bilang independent, saan naman manggagaling inyong pondo? Mukhang marami naman pong kaibigan ngayon nagbo-volunteer at sumusuporta sa ating adikain na maging senador. Natutuwa nga po ako, yung mga mayors, yung mga kaibigan natin, mga government officials, at yung karamihan po ng local officials na nagpunta sa Puerto Princesa, siguro sa nakita nilang magandang development doon, nagko-commit po ng kanilang support. At I've been receiving a lot of congratulatory messages po na sabi, mabuti, nag-decide ka na sa wakas. Pero meron po kayong inaasahang suporta na manggagaling kay Pangulong Estrada? Hopefully, meron din po. Wala pa namang commitment. Kahit hindi kayo sinali sa sinali doon sa coalition. Apo, mahala ko ni Presidente Erap kasi lookalike kami. Ano po yung naramdaman niyo nung natalo kayo ni Joel Reyes sa pagka-gobernador ng Palawan? Hindi kayo sanay na natalo sa Palawan, di ba? Well, kasi noong time na yun po, na-involve ako kay Erap. If you will remember, ako yung isa sa mga last man out of Malacanang together with Erap. Napag-initan ako ng GMA administration nun. At talagang gumalaw yung makinarya nila para matalo ako. Pero sa akin po, welcome yan. Actually, napakaganda experience nga po yun. Very humbling experience yan. Yung naging gabay ko sa mga ibang laban. Na kasi po, parang ang tingin ko hindi nakikialam yung national government sa mga lokal na laban. Doon ko na-realize kailangan nga pala na kailangan mo rin ng magandang relasyon sa national government kung talagang tatakbo ka sa any elective position. So, ang mga naging karanasan nyo sa politika, mostly sa executive, no? Sa local governments. Ngayon, national na to, lawmaking pa, no? So, anong masasabi niyo doon sa mga kritiko na nagsasabi, ano bang alam ni Hagadorn dito sa paggawa ng mga batas? This is a completely different field. Pero sa 20 years pong experience ko sa local chief executive, sa tingin ko po napakarami ng bagay ang pwede ko ibahagi on a national level. Just to give you po an example, no? Yung ordinance na pinasa namin sa local, sa City of Puerto Princesa, naging national law na po ngayon. Yung pag-declare ng state of calamity. Noon walang maniwala na po pwede kang mag-declare ng state of calamity. It's only the president, di ba? Pero naglakas loob mo kasi kami. Kasi nakikita ko, local funds, pondo namin sa calamity fund, tapos problema namin. Sabi ko, bakit ang presidente ang bubulabugin natin? So we took the chance, Nag-declare kami ng state of calamity, we used the funds, talagang
Nakikita namin yun ang pinakamabilis na solusyon instead of waiting for the president. Dinimanda ako dyan, umabot sa ombudsman yan. Pero na-dismiss na dahil ginawan din po ng batas. Nung mga kwento ko ito kay Congressman Goles, gumawa sila ng batas allowing local government units to declare state of calamity. Hindi na yung Pangulo. Kaya ngayon po, lahat ng local government units nagdi-declare na ng state of calamity. So, totoo bang sinusuportahan niyo yung paglikha ng pangatlong congressional district sa Palawan? Tapos na po. Na-approve na po. Okay. Actually, may sariling district na po ang Puerto Princesa. At kung matalo kayo bilang senatorial candidate, may balak ba kayong tumakbo ulit bilang isang legislator sa mababang... Hindi na po siguro. Siguro, pag hindi ako pinalad sa Senado, time to retire. So ano yung sekreto nyo doon sa crime rate na bumabaraw sa Puerto Princesa, Palawan? Yun yung no-nonsense implementation of the law. Talagang wala kaming sinasanturong kahit sino. Plus, yung pong minobilize namin yung community, like the barangay tanods. Very important kasi itong mga barangay tanods, sila yung nakakaalam ng lahat ng sulok ng barangay. So ang lagi ko sinasabi sa kanila, kung meron kayong makita ng suspicious looking character dyan, ibigay niyo sa amin ang pangalan, kami na magdo-double check. At para ma-preempt natin kung ano man yung mga iniisip niyan. Kung meron naman pong nag-violate ng batas, alagang gagawin po namin ang lahat ng paraan para ma-file siya ng kaso at hindi mapagbigyan makatakas doon sa kanyang responsibilidad. Okay, maraming salamat po. Yun yung tinatawag namin mga hardcore questions. Meron naman kami mga softball questions that are meant to reveal your character or personality. Kumbaga, mga Miss Universe questions po namin. So far, ano po yung pinakamasayang moment nyo sa buhay nyo? Alam nyo, nung ako'y manalo rin sa isang kaso ko na kailangan ko pang i-dedicate kay Lord yung pagtigil sa sigarilyo. Kasi po, nagkaroon ako ng case na nagpunta ako sa Prayer Mountain, nagdasal ako. Tapos sasabi ko, Lord, sige, puro na lang ako hingi ng pabor. Ako naman magbibigay ngayon. Itigil ko ang sigarilyo, basta panalunin mo ako sa kaso. So, when I won the case, talaga, I have to stop. Yun na. Pero maligaya ka na kasi narinig yung ating appeal na that was the time. What is your greatest fear? Ang kinakatakutan ko lang po yung pag ang pumalit sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa ay hindi pareho na advocacy na sinusulong namin. Kasi napakaganda po ng aming programa ngayon, pangangalaga ng kalikasan. At oras na ang uupo po ay hindi bibigyan ito ng the same attention as we have given. So, which living person ang pinaka-hinahangaan ninyo ngayon? Si Erap pa rin. Erap pa rin. Presidente Erap kasi kamukha ko eh. Hindi Okay, have you ever cheated or lied before? Yes, opo, maraming beses. Maraming beses. Pero kalamihan naman mga white lies lang po. Pero ang well, I admit, sa babae ako, minsan kakamali. Sa babae, okay. Good last note. Maraming salamat, Puerto Princesa Mayor James Edgar Hagador.